So, good day guys. For today's video, mag-unbox tayo ng isang tactical flashlight at ito ay galing kay Trustfire. Pero bago ang lahat, no, gusto ko muna magpasalamat kay Trustfire dahil binigyan niya tayo ng pagkakataon na mag-review ng isa sa mga items nila. So, ito guys. So, ayun. Naka-bubble wrap pa, no? Naka-box na, naka-bubble wrap pa. So, good yun. And then, eto guys. Eto siya. Trustfire. At yung model niya is T11R. Ayan. Meron siyang maximum na 1,800 lumens, no? So, tignan natin siya guys. Ayan. So, ayun guys. At nandun pala sa baba yung mga ano niya. Ito guys. So, yung laman ng box ay syempre yung flashlight, no? Tapos isang type C na wire ng charger, tapos yung manual niya, and then isang lanyard at saka yung O-ring. Ayun guys. So, dito tayo mag-focus. Ayan siya guys, yung itsura niya. So, napakaliit lang. Ayan lang siya. Ayan yung pangalan guys, oh. Nga pala guys, yung Trustfire brand isa siya sa mga brand na naglalagay ng true rating sa mga items nila, no? So, yan, napaka-ayos ng pagkakagawa niya, yung build. And then, hindi siya madulas, no? Oh, napakasarap niyang hawakan, ayan. Comfortable siya guys. So, subukan natin. Wala. Yun, meron siyang, so yung battery guys, eto, yung battery is Trustfire din, meron siyang brand talaga, no? And then yung 18650 siya guys, 3.7 volts na lithium ion battery. Tapos ayun guys, so 3000 milliamp hour siya. So matagal na rin, no? Matagal na rin to. Then, ayan, subukan na natin. Nga pala guys, meron tong 5 mode. Isang low, medium, high, turbo, tapos yung isa is yung flash nya or yung strobe. So, ito na. Medium, high, turbo. Ang lakas, no? Babalik siya sa low. So, ito talaga yung niya, lock niya. Ito yung kinagandahan dito, guys. So, kahit ilagay mo siya sa bag, hindi ka matatakot na mabuksan siya or mag-on siya. Kasi, kahit mapindot siya, no? Hindi siya sisindi. Ito yung niya, yung off-on niya. Dito talaga. So, matigas to. Hindi siya basta-basta mapipindot. Ayan, o. So, pag-uusapan naman natin, guys, yung na ito, no? Yung features niya. So, yung nakikita kasi dito na maganda, yun nga, yung double switch siya. Hindi siya basta-basta mag-on. Kahit ilagay mo siya sa bag or ibulsa mo. Kasi, pag nag-on to, guys, halimbawa sa bag, so, malaking tendency na magsusunog siya ng gamit na nandun sa bag or yung mismong bag. Kasi napakainit ng liwanag niya dahil biruin mo yung 1,800 lumens, no?
Sa liit lang niyang to, maglalabas siya ng ganun. Malalaman natin yan mamayang gabi. Susubukan natin siya. So, yung pinaka nagustuhan ko talaga dito guys is yung pag ginamit mo yung turbo mode niya and then bigla siya nag-init. So, hihina siya guys, automatic. Automatic na hihina yung liwanag niya. And then, once na lumamig siya, lalakas ulit siya. Yun yung pinaka nagustuhan ko dito. Kasi, malayo na masunog yung PCB niya or maburst yung LED niya dahil nga may control siya, no? May temperature control siya. And then, do sa waterproof, oo, waterproof siya base dun sa manual. So, binasa ko na kasi ito sa description, guys. And then, sinabi nila 2 meters daw, pwede siyang ilubog sa tubig. So, ito nga pala yung charging port niya, guys. Type C. Type C siya, guys. Ayun. So, ayan, no? Hindi mo na kailangan bunutin yung battery tuwing i-charge mo kasi ito na kaagad. Isasaksak mo lang dito. Napakahigpit ng goma niya. Ng saraduhan niya. Talagang naka-safety siya para hindi pumasok yung tubig. So, ayun nga guys, dahil automatic siya, wala ka nang dapat na katakutan na mapundi siya or masira, ganon. Kasi siyang mag-isa. Hindi katulad ng ibang flashlight, no, na especially yung gamit ko na isa na yon. Hindi siya automatic. So, mag-iinit siya hanggat gusto niya. Hindi katulad nito na once na mainit na siya, unti-unti siyang hihina. Hindi naman yung sobrang hina. Yung magmi-medium lang yung ano niya, yung liwanag niya. And then, once na lumamig na siya ng bahagya, yun ulit, bubuhos niya ulit yung 1,800 lumens na liwanag niya. So, kung naka-turbo mode ka guys ha. So, ayan. Ito pa yung maganda dyan. Halimbawa, nandun ka sa high, ito yung high mode niya. Tapos, pinatay mo siya. Next time na pindutin mo siya, next time na i-on mo siya, kagad nandun na siya sa high mode. Hindi mo na kailangan pindutin pa tong ng ulit-ulit. Ngayon, kung gusto mong mag-turbo mode, ayan, pindutin mo lang siya. So, kung gusto mong mahina, doon lang tayo sa medium, ayan. And then, pag pinatay mo siya, next time na buksan mo, ayun, nandun pa rin siya sa mode niya. So, kumbaga, quick siya, guys. Isa nga rin pala sa mga features niya is yung battery monitor niya. Ayan, itong switch niya na to, yan yung bilog sa gitna. Umiilaw yan, depende sa level ng battery niya. Yan, subukan natin. Pag green guys, ibig sabihin okay pa yon. Pero every time na bumababa yung level ng battery nyo, is nag-iiba rin yung kulay niyan hanggang sa maging kulay pula siya. So ngayon subukan muna natin. Ayan guys, nakita nyo, green. Tapos nawala, di ba? Next mode naman. Ayan, green na naman guys. So ibig sabihin yan, okay pa siya. And then, nag-iiba yung kulay niyan every time na bumababa yung battery level niya. So, pag naging pula na to, ibig sabihin, kailangan mo na siyang i-charge. So, paano kung halimbawa, ginagamit mo siya ng gabi na nasiraan ka ng sasakyan, ganyan, tapos kulay pula na siya. And then, ayaw mong mabitin sa trabaho mo dahil gusto mo na siyang matapos agad. So, yung tanong dyan is, pwede mo pa ba siyang gamitin? So, yung sagot naman dyan is yes, pwede pa rin naman. Pero, once na sobrang baba na talaga nung level ng battery niya, is mismong yung ilaw na, ayan. Yung ilaw niya na yan na mismo yung magbiblink 3 times every minute. So, pag nakita mo na nangyari yon, ibig sabihin, kailangan mo na talaga siyang i-charge dahil anytime pwede na siyang mamatay. Now, pwede na talaga siyang mamatay nun, guys. Hanggang dun na lang talaga siya. Kasi, protective circuit din siya eh. Yung battery, ayaw niya na i-drain lahat. Isa yun sa mga features din niya na pinoprotektahan niya yung battery na ayaw niya talagang ito-do drain. Kaya automatic siyang mamatay once na sobrang baba na talaga ng level. So nga pala guys, meron din siyang strobe mode, no? So pag ginagamit naman yung strobe niya, ganito lang. Una, on muna natin siya. And then eto, i-press natin siya ng 2 seconds. Yan. Ayan guys. Pero pag ordinary lang, yung low, medium, high, and turbo niya, so, pindot lang. Ayan, low, tapos medium, high, turbo, and back to low na siya. So, basta yung strobe niya is 2 seconds lang na i-hold to. Ayan o.
sakit sa mata guys. Sakit. Susubukan natin yung lakas niya ngayon gamit ito. Titignan natin kung mapapausok ba niya or masusunog. So, ayan, subukan na natin guys. Ayan guys, oh. Kita nyo, ops, tama na. Tama na muna. Ingat lang, no? So, kung may balak kayo na bumili nito, be sure na wag nyong ilagay dun sa pwedeng abutin ng mga bata. Kasi, to be honest, pag pinaglaruan nila to at tinutok sa mamumuti talaga yung mata mo dito. Malakas talaga siya, guys, oh. So, mamayang gabi, susubukan natin siya. Comparison dun sa unang flashlight na gamit ko. Kasi, meron akong ginagamit dati. Ito. So, itong old na gamit ko na flashlight, meron din siyang 5 mode, no? Meron siyang high, medium, low, SOS, tsaka yung strobe. So, dun muna tayo sa high. Ayan guys, ayan yung high mode niya. Medium, low, SOS, tsaka yung strobe. Ayan. So, every time na gamitin ko to guys, hindi yung ganyang kalaki yung ano niya. Kasi kahit nakikita mo na maliwanag yan, so pag gabi hindi na masyado. Kasi napakalaki ng area. So nga pala guys, pwede siyang spotlight mode, no? Ayan. Kaya lang pag ganyan lang siya, so for me, hindi ako satisfied kasi napakaliit lang ng area niya. Parang laser lang siya. So yung ginagamit ko siya, ayan, ganyang kalaki. Para saktuhan lang yung liwanag niya. Ito yung high mode niya guys. Ngayon, i-compare naman natin siya dito sa Trustfire. So, kung alin yung mas malakas, syempre, doon muna tayo. Ngayon malalaman natin kung pagpapatuloy ko ba na gamitin to or dito na muna tayo kay Trustfire. Ayan guys, subukan natin. Ayan yung high mode nito, ah. Ayun. Low mode ni Trustfire. Medium. High. Ayan guys. Turbo. Lakas, oh. Halos di mo na makita yung liwanag nung unang ginagamit ko. Ayan guys. So, I think magpapahinga na muna to, no. Hindi na muna natin siya gagamitin. So, dito na muna ako kay Trustfire. Oh guys, mas maganda to. Kasi kung unang-una sa size, ha, tingnan mo. Mas maliit siya, guys. Mas maliit. Ayan. Payat din. So, pwede mo siyang ilagay sa wallet. Ayan, napakaliit lang kasi niya. Pwede siya sa wallet or at the same time, meron din siyang sabitan. Ayan, no? Pwede mo siyang ilagay sa may sinturon. Ayan. Pag umaalis ka. Hindi tulad nito. Ito wala to eh. Pwede lang dito ibulsa. Kaya lang dahil medyo may kalakihan siya tsaka mataba-taba siya. May kabigatan din kasi siya guys. Kaya ito unang-unang maliit tapos hindi pa siya ganun kabigat. Kaya parang mas goods to, no? O dito na muna ako guys. So kung gusto nyo rin bumili nito, ilalagay ko na lang yung link na pinagbilhan ko sa description natin para maiwasan nyo yung makabili ng fake, no? Ng fake na item na ganito. Kasi sa totoo lang, maraming fake guys. So, yung pinagbilhan ko nito, I mean yung nagbigay sa akin nito, yung official store nila, lalagay ko na lang yung link guys para ganito na ganito din yung mabili nyo. Same yung quality niya. Hindi kayo mapeke guys. So, ayun lang. Mamayang gabi, susubukan natin siya kung gaano ba siya kalakas, no? Ngayon kasi maliwanag pa. Comparison pa rin dito guys. Pero sinasabi ko na yung totoo. Napakalakas talaga nito. Oh, ito na yung gagamitin ko. Ito, itatabi ko na muna siya. Oh, itatabi ko na muna. Hindi naman dahil sa papalitan ko siya, no. Actually, malaki rin yung naging tulong sa akin ito, no. Pero this time, magpapahinga na muna siya. Kasi parang mas komportable ako na ginagamit ko
sa kahit anong senaryo kasi dahil mas malakas siya ng dihamak tulad dito. Ito kasi limitado lang yung naaabot ng liwanag niya. So hindi siya ganun kalayo. Pag nasa 30 meters na yung liwanag, hindi na gaanong nakikita ng maayos. So ito makikita natin mamaya kung yung 30 meters ba maliwanag pa rin siya na nakikita. Malalaman natin yan mamaya guys, mamayang gabi. Nga pala, yung bulb niya is SST40. Ayan, 1800 lumens max power. So ayun lang guys, no. Subukan natin siya mamaya. So yan. A few moments later. Yo, magandang gabi po sa lahat. Eto na, masusubukan na natin sila ngayon. Pero uunahin natin to. Yung luma ko na ginagamit. Ito yung uunahin natin. Nga pala guys, ang lakas ng hangin dito. Hindi ko alam kung maririnig ba ninyo yung boses ko. Oh, let's see guys. Ito yung uunahin natin ha. So patayin ko lang yung ilaw ng phone. Yan. So ito yung lumang gamit ko guys. Yung lumang flashlight ko. Actually malakas din naman siya oh. Ito yung high mode nya guys. High, tapos medium, low, and then yung flash, tapos strobe, tapos back to high mode. Ito yung high mode nya guys. Ayaw mag-focus. Ayan, ayan. Malakas din naman siya guys. Diba? So ngayon si Trustfire naman. Susubukan natin. Ito si Trustfire. Ito yung low mode nya guys. Low ni Trustfire. Medium. Uy, medium pa lang to ha. Low ha. High. Ayan yung high nya. Uy, lakas ha. Kalat na kalat yung liwanag oh. Sakop na sakop niya yung daan guys. Sakop na sakop niya yung kalsada. Ayan oh. And then yung turbo mode naman. Oh shit. Lakas nito ah. Ang liit lang pero tignan nyo yung liwanag niya guys oh. Tignan nyo yung buong daan. Kitang kita no. Malakas pa to sa headlight ng motor ko ah. Pero yun na no. So thank you very much sa panonood guys. Kung gusto niyo bumili nito, ilalagay ko yung link sa description natin para makabili kayo sa sa official store. Ilalagay ko yung link ng flashlight na to, and then ilalagay ko rin yung link ng official store ng Trustfire para kung meron kayong magustuhan na ibang model nila makakasigurado kayo na original yung mabibili nyo at hindi kayo mapepeke. So yun lang. God bless sa inyong lahat.